Magandang araw mula sa Diskurso on Air. Welcome sa Diskurso Totoo. Balitang diretsahan, totoong usapan. Ako si Benj Ramos at silipin natin ang mga may init na kaganapan sa ating bayan. Ano nga ba ang mga kaganapan ngayong linggo? Pag-usapan natin yan. ICI inirekomendang kasuhan ang mga mambabatas na sangkot sa flood control scam. At pondo sa ayuda, balak ipatanggal ni Lacson. Ngayong undas, hindi tayo titigil na hukayin, buhayin at hindi hayaang mamatay ang issue sa flood control corruption. Ngayon, inirekomenda ng ICI na kasuhan sina Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, Zaldico at iba pang opisyal dahil daw sa kickback scheme sa flood control projects. Mga walang kaluluwa kung totoo man ito. May ghost project na nga, may ghost funds pa. Sana naman masuri itong mabuti at may managot na. Aabot sa 25 hanggang 30% ang natatanggap nilang kickback di umano. Ayon sa investigasyon, lumabag ito sa articles ng 210 at 212 ng Revised Penal Code o yung Bribery and Corruption of Public Officers. Base raw ito sa mga humarap sa ICI investigation na testigo sa maanumalyang proyektong ito ng DPWH. Pero, sure na ba tayo sa list na to? Final na? Mukhang may kulang pa, mukhang may nakakalimutan sa rekomendasyon. We also have to take note na ito ay rekomendasyon pa lang, suggestion pa lang. So, at the end of the day, ang nagmamatter sa ating lahat ay kung sino yung mga kakasuhan. Kaya ngayong undas, habang binibisita natin yung mga mahal natin sa buhay na pumanaw, baka pwede ring alalahanin natin lalo yung mga kaso ng korupsyon na huwag tayong titigil na ilibing na lang ito sa limot. Buhayin ang hustisya at huwag hayaang dumami pa ang mga ghost, as in ghost projects at ghost funds. Christmas is fast approaching and you might want to get your aguinaldo as many as you can dahil sa susunod na taon, sa 2026, ayon kay Senator Ping Lacson, tatanggalin na daw ng Senado ang 42 billion na ayuda na inilagay sa mga unprogrammed funds ng 2026 budget. Ang rason, dapat daw ilagay sa regular appropriations. May ilang nagsasabi na kailan pa naging unprogrammed ang tulong sa mahihirap? Imagine din naman yung mga naitulong ng ayuda sa ibang mga mahihirap, yung mga napagtapos at napag-sustain yung pag-aaral, dun sa mga kababayan natin na hindi afford ang mga gastusin sa eskwelahan. Pero para sa iba, dapat daw tanggalin ito. Dahil dito raw karaniwang nangyayari o kinukuha yung mga kinukurakot at nagagamit din yung pera sa pag-secure ng boto ng mga opisyales sa susunod na eleksyon. Or better yet, ilagay na lang ang pondong ito sa mas productive na bagay katulad ng libreng health services o siguro yung mga free tuition or free education. Senator Ping, babantayan namin yan kung talagang appropriate na ba ang pag-a-allocate sa kanila sa susunod na taon. Or else, wala na ngang ayuda, pagnanakawan pa. Lalabas kasi na hindi lang pondo ang inaagaw sa taong bayan, pati tiwala, pati pag-asa. Kailan kaya magiging program ang tunay na serbisyo at kailan mauubos itong mga unprogrammed na korupsyon? Hindi ko na alam kung dapat ba akong matawa o magluksa kasi taon-taon na lang. Iba-iba yung pangalan ng proyekto, pero pare-parehas ang ginagawang modus. Ngayon, habang iniimbestigahan daw ang flood control scam at binubuhay itong mga lumang kaso, ang tanong, kailan pa naging hobby ng gobyerno ang mag-exhume ng mga issue na alam naman nating hindi nila nililibing ng maayos? Puro paandar at press release. At itong 42 billion na ayuda na tinanggal daw sa unprogrammed funds, kung pera ito ng mahihirap, biglang unprogram ang sasabihin nila. Tapos malalaman na lang natin na yung pinaglipatan sa mga department na hindi natin ine-expect na dun pa mangyayari yung korupsyon. Pero kung pork barrel or infrastructure funds, laging regular na allocation ang tawag doon. Tunay nga na ang cycle of corruption sa Pilipinas ay hindi lang nagsisimula sa proyekto kundi sa culture ng pagpapalusot. At ngayong papalapit na ang Pasko, parang ironic no na panahon nito supposed din ang pagbibigayan. Pero sa gobyerno, tila panahon ng pag-aagawan. At hindi mo na kailangan ng Santa Claus kasi dito ang mga nasa pwesto mismo ang nag-share ng gifts sa mga sarili nila.
wala silang ka-exchange gift. At yan ang mga may init na balitang hatid natin ngayon. Pero bago natin tapusin ang episode na to, para sa lahat ng mga nakipaglaban o kasalukuyang nakikipaglaban sa cancer, hindi pa huli ang lahat. Sa We Hope Chemotherapy Center, sa Naga, Imus at soon sa Parañaque, sagot na namin ang inyong paggaling. May oncologist na handang tumulong at mag-assess ng inyong kondisyon mula Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. to 5 p.m. At may oral at IV chemotherapy na available. Hindi na kailangan mangamba at para sa mga PhilHealth members, libre po ang inyong treatment. Dahil sa laban sa cancer, hindi mo ito kailangan harapin mag-isa. Dahil sa We Hope Chemotherapy Center, may kasama kayo sa bawat hakbang ng paggaling. Salamat sa pagsama sa akin sa Diskurso Totoo, Balitang Diretsahan, Totoong Usapan, at huwag kakalimutang i-like itong video, mag-subscribe at i-click ang notification bell. I-follow nyo rin kami sa aming mga social media platforms sa X, Facebook, Instagram, TikTok at Diskurso on Air. Pwede nyo rin kaming bisitahin sa aming website, diskurso.ph. Muli ako ang inyong host, si Benj Ramos, at patuloy akong maghahatid sa inyo ng mga may init na kaganapan sa ating bayan. Hanggang sa muli nating diskurso.